Deliver po ng message po ngayon. May pakinggan tayong mga kwento or testimonies mula sa ating mga kapatid. Naalala ko na lang na sila na yung mag-share ng kanilang mga testimony. Okay? Sige. Sige po, pakinggan natin sila. Ayan. Ayan. Gumawa po ako ng pang-MMK. 3 hours po ito. Ready na po ba ang lahat? Amen. No? Purihin po ang Lord sa ating pong buhay. No? So, nandito po ako para mag-testify, no, kung ano yung ginawa ng Lord, no, sa akin, sa aking ministry at sa aking pong family. No, ako po nga po pala si Ate Eileen Salgado. No, primary 12 po ako dito sa Rosario. And ang edad ko po ay lagpas na po sa kalendaryo. Yan. Lagpas na po siya. Na yung tinuro po ni Pastor Jay, yung about blessing. No, kapag nakakarinig tayo ng blessing, no, parang more on finances, yun po, no. Sabi nga po dito, no, blessing is not about the money that you have. No, yung blessing daw po ay hindi yung kung ano yung natatanggap mong pera, no, kundi yung makilala mo ang Lord sa life mo. Amen. Kilala, kundi yung pamilya mo, no, pati yung mga anak mo, at hindi lang titigil doon sa mga anak, kundi doon sa kaupo-upuhan mo hanggang sa next generation mo. Amen po. No, tanggalin natin yung blessing na more money na lang. No, iano natin yung blessing po ay makilala mo ang Lord sa buhay mo. No, ako po bilang isang nanay personally po, no, naging mas giving po ako, mas giver po ako, lalong-lalo na po dun sino talaga yung priority nating ibibigay. No? Ibigay natin sa Lord yung dapat talaga sa Kanya. Masaya po ako kasi nagdaan po yung Christmas, may natatanggap yung aking pong mga anak, pamasko galing sa kanila pong mga ninong at ninang. Pero alam niyo po ba, yung panganay ko, sabi niya, Mama, magbibigay ako. No, hindi po ako nag-utos sa kanya na magbigay, pero sabi niya, Mama, magbibigay ako. Kasi lahat po ng meron tayo ay si kay Jesus po galing. No, yung aking pong anak, it's only 12 years old pa lang po siya. No, nung pinakita niya po sa akin yung kulay red. No, sinulat niya po, from Yuyu, sabi niya, tapos nakalagay doon, Jesus, I love you. Nandun po doon sa kanya pong card. So kinuha ko, tapos dinagdagan ko po siya. Dinagdagan ko po. No? At yung dalawa niyang kapatid, no, nagbigay na rin po, nilagay din po doon sa red na sobre. No, nakaka-amaze ang Lord dahil kahit ganun lang po yung edad nila, yung anak ko po 12, 10, tsaka 8, nandun na yung puso nila sa pagbibigay. No, nag-happy birthday, Jesus. Sino nakatanggap dito nung 25 ng ninong at ninang nila? Sino? Amen. No? Maglaan tayo. Ibigay natin, no, yung happy birthday, Jesus. No, sabi nga po sa Hagay po, no, one of our devotion po, no, akin po itong isi-share. No, sa Hagay 2, na maganda po na iano natin yung life natin. Sabi nga po dyan. Sabi po sa Hagay, na isa po ito sa aking devotion. Ayan. No, sabi po dito sa Hagay 2 verse 8, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. So ibig sabihin, kapatid, walang sayo, walang sa atin. No, ang lahat na meron tayo ay sa Diyos. Amen? Na meron tayong natatanggap, no, nung Christmas at ngayon continuous. Amen? So, iano natin, kung i-give back natin sa Lord.
No, kahit mga bata pa, no, i-practice na natin. Amen? Walang sayo, ay akin po ito, binigay ito ng ninong ko. Pambili ko to ng bagong sapatos, pambili ko ng bagong damit. Pero yung aking pong mga anak, no, inano nila, yung mindset nila, ibibigay ko kay Jesus. Amen? Ngayon po yung ministry ko, nakakatuwa po na isa po ako sa mga teacher no, ng Life Principles Undercover. No, nung binigay sa akin, nagtanong po ako sa sarili ko at tinanong ko po si Lord, Lord, bakit po ako? No, kasi may mas deserving pa po sa akin, na mas magaling pa sa akin, at meron pa namang matalino sa akin, or mas mataas yung pinag-aralan sa akin. Pero isa lang naman po yung sagot sa akin ng Lord. You must to obey your leaders. You must submit to your leaders. Kaya napapasalamat ako na pinagkatiwala ng mga pastors natin na magturo ng undercover. At alam niyo po ba, may mga times na parang ayawan na Lord, Pastora, ayaw ko na po. Ayaw na po. So, nag-ano lang po ako kasi may mga times po na, Lord, kailangan ko ba talagang ituro to? Nasabi ko nga, pag nagbabasa po ako na every lesson ng book ng undercover, parang sapul sa akin muna bago ko ituturo. No? Last time po, nagpipray ako kasi medyo mabigat yung akin pong ituturo. Pero sabi po ni Pastora, kailangan mong ituro yan. No? At sabi nga, pag nagturo tayo, huwag pong sugarcoat, yung pagagandahin. Kailangan i-direct para po, ma-receive nila. Kahit masakit man yon, at least, ano pong mangyayari? May healed kung ano yung sugat ng heart nila. Kasi yung Word of God ay hindi po siya pleasing pakinggan. Kundi yung Word of God ay masakit po talaga pakinggan. Amen? So, ako po'y nagpapasalamat sa Lord na nandito ako at nagpapatotoo na kung gaano ka-amazing ang Lord sa personal kong buhay, sa aking pamilya, at maging po doon sa inano sa akin ng ating pong mga pastors. And yun lamang po, at syempre po, wag po pong kakalimutan yung devotion. Kung yung desire ng Lord ay magiging desire mo kung lagi kang connected sa Kanya. No, wag niyo pong kakalimutan, no, kahit pagod na kayo. Ako po bilang isang nagtatrabaho, no, pagod po, pero kailangan niyo po talagang basahin kung ano yung manual ng life natin. Na nagpe-pray tayo. Ang galing po ng Lord, every time pag nagpe-pray ako, no, kinabukasan may sagot through my devotion. No? So, kung ano natin yung life natin, ituro natin sa mga anak natin na sila ay bata pa, na magbigay, no, na walang akin, kundi sa Kanya lang ang lahat. No, purihin po ang Lord sa aking pong buhay. Amen. Ayan, good afternoon po sa bawat isa. Ayan, good afternoon. Ayan, good afternoon po. Ako po si Sister Mariel. Ayan, kita niyo po ba ako sa mga nasa likod? Ayan, I hope kita niyo po ako. Ayan, so, okay lang po yan.
Ayan. So ako po si Sister Mariel, one of the primary leaders po nila Pastora Ann and nila Pastor Jay, and one of the leaders po dito po sa ating church, sa GUCCL Rosario. So sa mga first-timers po dyan, welcome po to our dearest church. Ayan, and ngayon po, meron po akong isi-share na testimony po sa inyo. No? Let me share po sa inyo yung mga iilan no, sa napakadami pong ginawa ng Lord sa life ko. So ito po ay by part. No, meron po akong i-share, no, personal, pag-aaral, finances, family, and yung ministry. No, so bigyan niyo po ako ng 5 minuto at 5 oras din. Joke lang po. Yan, no, para i-share yung akin pong testimony. So, ayan. Una po, of course, maraming salamat po sa Lord for His favor nitong 2024 na patuloy niya pong binibigay sa akin na talagang every area and aspects po ng life ko ay talagang nakikita ko po yung pagkilos ng Panginoon. Una po, salamat po sa Lord sa patuloy na strength and yung peace na ibinibigay po ng Lord sa akin, peace sa heart and peace of mind sa pang-araw-araw niya po na ibinibigay sa akin na talagang I am able po na sabi nga, pagsabay-sabayin yung pag-aaral, and ako rin po ay working student, and at the same time po ay nagmi-ministry, and then I also have my responsibilities bilang isang anak. No po, and isa pong pinagpapasalamat ko sa Lord is, despite na ako po ay nagwo-work, nagmi-ministry, nag-aaral, and maraming responsibilities pa, I am also able to excel sa class po namin. Na po, ngayon po, sa biyaya ng Panginoon, I am currently 4th year college student. Graduating na po ako sa awa ng Lord. And andun po na, ako po ay BSBM student. Nag-aaral po ako sa Cavite State University, Cavite City Campus. And salamat po sa Lord kasi all throughout my college journey, andun po na hindi po ako nawala sa presidents and dean's lister. So andun po na, aside from that, ako na lang din po yung nag-iisang running for Latin Honors sa section po namin. Nasabi ko nga po, Lord, grabe ka talaga kumilos. And nakakatuwa po kasi yung excellence na ibinibigay po ng Lord, nagagamit ko rin po siya para po makapagbahagi po ng Word of God sa mga classmates ko po, especially po doon sa circle of friends ko. Kung nakita nyo kanina yung picture doon sa, ayan, so sila po, marami po kami, 10 po kami na magkakaibigan. So sila po yung circle of friends ko. And andun po na sila rin po yung unang nabahagian ko ng Word of God. So andun po na talagang they were amazed. Simula nung una na nakilala nila ako, yung lagi nilang tanong is, paano mo nagagawang pagsabay-sabayin lahat na nag-excel ka pa? No, and lagi ko nga pong sinasabi sa kanila, alam nyo, it's because of the Lord. Sabi ko nga, walang sa akin, lahat yon ay sa Panginoon. It's all because of the Lord. No, then after po nun, mag-start na ako ng conversation sa kanila, sharing the Word of God. No, and with that po, I am able to share the goodness of God in my life. No, and isa pa po sa talagang pinagpapasalamat ko sa Lord, yung nabagong culture doon sa loob po ng amin pong classroom. No, when they started to elect me as their class representative. Kasi dati nga po talagang very culture shock ako sa mga ginagawa nila kasi grabe talaga yung mga cheatings nila, yung mga murahan nila, no, and talagang andun na yung disrespect nila sa mga professors namin na sabi ko nga andito na na dati ang tawag lang nila sa mga prof namin pangalan nila or yung mga surname lang ng mga prof. No, pero yung start na inelect po ako ng Lord, na I believe si Lord po yung naglagay doon. Then yung mga classmate ko, inelect ako as their class representative. That is the time na nag-set ako ng rules. Ginamit ko yung authority na yon para magsabi sa kanila na bawal yung cheatings, no cursing policy, and yon. Nag-start na sila na talagang they learn how to respect their authority. No? Pero andun po na talagang grabe lang yung ginagawa ng Lord. Kasi sinabi ng Lord sa akin, nung una kasi sabi ko nga, tahimik lang ako.
lalo na po ako ay transferee student lang, galing po ako sa main campus and then nag-transfer ako nung ako ay second year sa Cavite City. And yung primary reason din po nun bakit ako nag-transfer is para hindi ko po mapabayaan yung ministry. Kasi sabi ko nga, siguro if I continue na nag-aral ako sa main campus sa Indang, siguro I will not be here in front of you. Baka nandun ako nagpa-party together with my friends or nasa dorm kung ano-anong ginagawa. No, baka, ayan, hindi ko na alam kung nasan ako ngayon. Pero glory to God, I listen and I became sensitive to the voice of the Holy Spirit na lumipat ako ng school and ngayon nandito po ako nagtatestimony sa inyo. No, pero yun, sinabi ng Lord sa akin, "Anak, nilagay kita dyan, hindi para manahimik ka lang. No, nilagay kita dyan to bring change and be the light in your campus." No, so ayun po, nag-pray and nag-fasting ako nung time na yon na talagang, "Lord, let your light shine on me. Let your light shine in my life so that I will really be able to bring the light in our campus." No? So, andun po na na talagang, yun, grabe na yung ginagawa ng Lord. And alam niyo po, I also want to thank God po for the work na binibigay niya po sa akin. Na habang nag-aaral ako, I am also able to provide then for myself and for the ministry. Kasi talagang I'm praying na, "Lord, give me the ability to produce wealth. Lord, bigyan mo po ako ng work na magagamit ko to finance the ministry na ibinigay mo sa akin." No, kaya ngayon po, nagwo-work po din ako dito sa GA, sa biyaya ng Panginoon. No, nagwo-work po ako and at the same time po, yung knowledge na ibinigay po ng Panginoon sa akin ay nagagamit ko rin po para mag-receive ng mga commissions na merong mga nagpapakonsult sa akin sa school namin, even din sa ibang schools like Baste, ganun. Then nagpapakonsult sila, nagpapakommission sila ng about business plan nila, yung kanilang mga thesis, and yung iba pang bagay. And super grateful po ako sa Lord na mas nakakapag-provide ako ngayon sa ministry. Sa mga disciples ko, ganun din. And andun po na yung mga dating mga pang-mentoring, yung mga conferences, yung mga pang-encounter, talagang doon po namin ibinibigay kung ano man yung mga na-earn namin or personally yung na-earn ko. No, mukha mang bakit ganun? Pero talagang kapag ginawa mo yung purpose ng Lord, you will be selfless. Ibibigay mo talaga kay Lord kasi yun naman din yung deserve niya. And in order for us na talagang madali rin yung mga tao para sa Panginoon. No? So, andun din po na nung mga nakaraan, we are also able din na magkaroon ng mga small business, ayan, to give us extra income, no, para makapag-raise po kami ng mga funds. And talagang nagpa-provide po si Lord. So, yung mga umorder dyan ng Graham Ball and yung, ayan, mga Grahams, you rock! Ayan, so, andun po na, daw minsan, nandun po na talagang makakaramdam ng pagod kasi nag-aaral, di ba? Nagtatrabaho. Yes. Ayan, no? So, ang galing. Ayan, no? So, andun na talagang nag-aaral, nagtatrabaho. So, andun na iminimit ko pa yung mga members ko. Then, pag-uwi sa bahay, of course, may kailangan pang mga gawin. Pero talagang si Lord po yung nagsusustain. No? Lagi ko nga pong sinasabi na wala ako ngayon sa kung nasaan ako if it weren't because of His grace and faithfulness. No po? And the same way po, salamat sa Panginoon kasi hindi lang siya nagpo-provide sa akin, pero nagpo-provide din siya para sa family namin. No, na talagang may times na nauubusan, pero mukhang hindi nauubusan. No? Kasi nung mga nakaraan, ayan, nagkakasakit yung father ko, pero glory to God, nandito po yung papa ko, malakas siya ngayon. I love you pa. Ayan, so, ayan, nandyan sila ngayon, kasama yung aking mama, and yung brother ko rin, we are serving the Lord po ng family po namin. So, andito po na, ayun, talagang may times na hindi nakakapaglabas, and so it means wala din pong income, pero sobrang tapat po talaga ng Panginoon dahil hindi po talaga siya nagkukulang. No? Nasa ngayon po kapag merong dumadating na problema, talagang, ay, okay lang yan, no? Mas malaki pa din yung Lord na meron ako.
no, na meron kami. And talaga ngayon po, salamat sa Lord kasi mas na-establish po. Bakit ganyan yung kinuha yung picture? Ayan, salamat po sa Lord kasi mas na-establish po yung prayer din sa family po namin. And talagang yung love, yung understanding ay nandun po talaga. No? And malaki po talaga yung ginagawa ng Lord ngayon in our family. No? And lastly po, in the area of my ministry, glory to God po kasi may mga members po ako na nasa life class ngayon and bilang life class teacher po, talagang nakakataba ng puso and I am really grateful na marami po kaming student ngayon ng life class and even yung batch last time na sinabi ko nga po, very pressured din ako that time na parang iniisip ko, baka hindi ko deserve na magturo sa life class, lalo na kung ang tuturuan ko, mga pastor, yan if you know sila Pastor Senen, ayan, yan ba yung nakaraang batch? Ayan, no, sila, yan, ganyan po yan karami mga students namin sa life class. No, mga taga Las Piñas, pumupunta dito sa church natin and nag-undergo sila ng life class. So talagang, nung una parang sinasabi ko, Lord, parang hindi ko kaya to, pero tinawag kasi ng Lord, no? So talagang ang kailangan na lang gawin is talagang sumunod sa kung ano yung pinapagawa ng Lord. No? And ngayon, currently kami po ay nag-undergo ng life class and we are blessed dito sa church natin kasi may mga leaders tayo na talagang nagpapadala sila ng tao para meron tayong ma-raise up na mga leaders dito sa church, no? And andun po na isa rin sa gusto kong i-testify, nabanggit ko rin kanina na nakakatuwa po kasi meron akong mga members na nakapag-encounter dati na medyo nawala, pero sabi nga muli silang bumalik. And ngayon, nung bumalik sila, dati matindi na sila, ngayon, mas pinatindi sila ng Lord. And sabi ko nga, yung isa nakikita niya dito, nasa worship team, ayan, and andito na, ngayon rin actually kanina, grabe yung ginawa ng Lord kasi, iiyak. Ayun, pagbaba ko kanina ng pulpit after ng worship, merong agad si Lord. Kasi yung matagal ko na ring isang cell member na pinagpe-pray ko, andito siya ngayon. And glory to God. Kung nasan ko. Ayan, so, kumaway na naman siya. Ayan, si Cyrene. So, isa rin sa mga dati ko ng key people. So, may mga nangyari lang, pero sabi ko nga, Lord, truly, lahat ng panalangin hindi sayang. Sabi ko nga dun sa dalawa kong cell member na nawala tas bumalik, nag-work ka Lord eh. Alam ko rin lahat nung nawala, ibabalik mo sila in your perfect timing. All I have to do is to trust you and talagang magpatuloy na panghawakan kung ano yung mga pangako nyo. So ayun, sobrang glory to God for that. And ngayon po, we are continuously having our prayer sa mga people na nais naming i-win, lalo na sa mga delegates namin sa life class. Ayan, sila Alay, sila JJ. No, sa life class and mag-start na rin kami na mag-fasting, lalo na nalalapit na po yung ating encounter this coming 2025. No, so ayun din, at isa pa rin po sa mga pinagpapasalamat ko is talagang the Lord is able to use me para po mag-lead nung formation and nung campus ministry dito po sa Galilee Academy. No, and actually, karamihan po sa mga, yan po yung pictures na nagtuturo ako during formation. No, yung formation po namin, Monday to Wednesday, yan, iba-ibang grade level yung tinuturuan po namin. So, ayun, and karamihan po ng mga key people ko na talagang nagagamit ngayon ng Lord is talagang nagsimula rin sila, bunga sila ng campus ministry. And andito sila ngayon, yan, kaway-kaway kayo dyan. No, and ngayon, meron din kaming mga delegate sa life class na bunga rin po ng campus ministry. And talagang alam ko po and I believe na malaki po yung gagawin ng Lord dito. And talaga pong magkakaroon ng great harvest sa church natin if we are able to be united dun sa pinapagawa ng Lord sa atin. Na minsan, may mga doubting moments na Lord, hindi ko deserve. Lord, parang ayaw ko na. Lord, parang stop na ako. Pero lagi akong binabalik ng Lord doon sa purpose ko. Nanak, tinawag kita to love God and to love people, to win souls and make disciples, and to make every believer a leader of leaders. So talagang kailangan na lang mag-submit and mag-obey
sa pinapagawa ng Panginoon. And ayun, isa rin pong pinagpapasalamat ko na talagang connected ako sa mga tamang tao. Sabi nga una sa mga leaders ko, sabi ko nga, I have my flaws, I have my shortcomings, ang dami ko pong mga pasaway moments sa Lord at pasaway moments sa mga leaders ko, pero never silang sumuko na mag-guide. Nasabi nga, i-redirect at ilagay tayo sa tama. So, we are blessed na meron mga leaders na inilalagay ang Lord sa life natin to speak over us. So, sabi nga, kailangan nating mag-submit and mag-obey sa kung ano yung pinapagawa nila. And hindi lang sa mga leaders ko, pero I am also connected with the right people, yung mga mix and match family namin dyan, na, baka nagtatanong, bakit mix and match? Mix and match po kasi iba-ibang tao galing sa iba't ibang tribe na magkaibigan, no? So, andito na talagang may kanya-kanyang tupa na may tupak, pero talagang nagpapalakasan, no? Nagpapalakasan in faith na talagang we will continue to serve the Lord together. Iisang puso para sa Panginoon, iisang puso para sa mga tao. So, andito po na all glory to God for everything na ginagawa niya sa life ko. Talagang, sabi ko nga, 2024, I am ending it with you, Lord, and I am ready to face yung 2025 na ikaw pa rin yung kasama ko at sa mga susunod pang taon. And I know na hanggat kasama ko ang Panginoon, I will be victorious. At ganun din po sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa Panginoon. Thank you and God bless po sa bawat isa. Ayan, good afternoon po sa bawat isa. So, ayan, isang mapagpalang hapon po. Papakilala po muna ako ay Sister Lynn po, one of the primary leaders po ni Pastora Ann and Pastor J. Viania, and teacher by profession po. No, hindi lang halata dahil sa height at mukhang bata, pero yung edad ko po ay malapit na lumagpas ng kalendaryo, sabi nila. So, ayun po. Bago po ang lahat, I just want to share my testimonies po. No? Testimony ko po. Sabi nga po, no, I am deserving of His love and grace, but God made me realize of His love once again. Bakit ko po nasabi to? Kasi nga po noong mga nagdaan, masasabi ko po na yung 2024 journey ko po, it was a roller coaster ride. Paano pong roller coaster? May mga times po na on peak ako, may mga times na nasa lows ako, highs and lows, may mga times na okay ako sa Lord, may mga times na hindi rin po ako okay, at may mga pinagdadaanan po ako. At isa rin po ako sa mga tao na dumating yung point na gusto ko na lang mag-give up. No, gusto ko na lang pong umalis sa pananampalataya ko, gusto ko na lang umalis bilang isang leader. At nabanggit ko po yung kay Pastoraan, nung pini-ID niya ako. No, sabi ko nga po, may plano na ako na umalis ng church. And actually, I am telling my cell group po and my disciples about my plans na by this time, nire-ready ko na kayo na yung pinag-cell group ko, kayo na yun nandyan. Kasi nga, yung plan ko po nun is paalis na. So, bakit ako aalis? Dahil nga po, sa marami nga pong mga bagay na nangyayari and situation of my life na nangyayari because of the wrong connection, wrong people na nagsasalita sa akin at sinasamahan ko po. No, nababago yung mindset ko, nababago yung lahat po sa akin dahil sa mga taong nakakasama ko at napapakinggan ko. But nandito po, nasabi nga ang Lord, hindi niya hahayaan na mawala ka dun sa presence niya. Bakit? Ibabalik at i-re-realign ka niya, ibabalik ka niya doon sa purpose mo. Sabi ko nga, hindi po ako perfect. May mga flaws ako, may mga shortcomings ako, may mga kakulitan ako, may mga times na tinotopak ako. Sabi nga po sa akin ni Principal, ang tagal-tagal mo na sa church pero bulok pa din yung ugali mo. No? May mga ganun po, sinasabi po yan ni Principal. Sabi niya nga, mga kabulukan mo, yung mga kaanuhan mo. So, then, dumating po yung time na yung leader ko po, no, ang sabi niya lang sa akin is, sige lang, enjoyin mo lang kung ano yung ginagawa mo. Enjoyin mo lang, magpakasaya ka lang. Sabi niya po sa akin. Then,
made me realize nung gabi po na dumating, I was praying to God, na sabi ko nga, Lord, ano na bang nangyayari sa akin? Nakakala ko, okay pa ako, hindi na pala ako okay. Yung akala ko, nandun na pa pala ako sa purpose ng Lord, naka-align ako, hindi na pala ako naka-align. Yes, I am sharing the gospel, discipling people, nag-worship ako sa Lord, naglilid ako ng worship, naglilid ako ng cell group, nagtuturo ako sa SOL, pero wala na pala ako sa alignment ng Lord. Binabalik ko, pinipilit kong ibalik yung mga lost, pero ako lost na pala talaga. No? At nandito po na dumating po yung time na God is really speaking to me through my devotion. Ang kahalagahan po na hindi ko pagbitaw sa devotion, yung Lord, nililid ko ulit pabalik, nire-realign ka niya. No, yung devotion ko, yung prayer ko, at may isang Sunday po no, na dumating na ang aga-aga ko sa church. Ang sabi lang sa akin ni Pastora, see you sa church tomorrow. Hindi ko po alam bakit mga 6 pa lang, ang call time namin 7, dumating na ako ng mga 6. So ang aga-aga ko, then nag-pray ako, dito ako sa church nag-devotion. Then ang devotion ko lang, ang sabi lang sa akin ng Lord is, itigil ko na daw yung pagiging pasaway ko. Nasa Book of Hebrews po yun. Sabi niya, itigil mo na yung pagiging pasaway mo, yung rebellious spirit, alisin mo na. Sabi ko, Lord, talaga bang rebellious na ako? Talaga bang wala na ako dun sa purpose mo? Then that is the time I recommit again my life to God. Na talagang sinuko ko na, iniyak ko lahat sa Lord na may tumatawag sa akin sa likod, nagpapaalam, Lord, alis na ako. Hindi ko siya pinapansin kasi nga, I am praying to God. Yun yung moment ko sa Lord na talagang kinakausap niya ako. Then, sabi ko nga po yung 2024 ko, ang daming nangyari. No? At nandito po, na pag binalikan ko, masasabi ko lang na yung story ko is yak. Bakit? Nagsaserve ako, pero kadiri yung story ng buhay ko. No? Nagsaserve ako, pero hindi ako deserving doon sa grace na binibigay sa akin ng Lord. At ayun nga po, no, nag-recommit po ulit ako ng life ko, no, dinirect ko uli yung life ko, nag-submit ako ulit sa leaders ko kasi dumating na po yung time na hindi na ako nakikinig sa kanila. May sarili na akong desisyon na kahit may sinasabi sila sa akin, umuoo lang ako, pero hindi ko sila sinusunod po talaga. No, may sarili akong thoughts na, bakit ko sila susundin? Tama ba yun? Hindi naman tama. Hindi, mas maganda yung plano ko dyan. Kumbaga, yung sinasabi natin na magpapaalam tayo, pero pinapaalam lang pala natin. No? Ini-inform lang natin sila. May mga moments po ako na ganun. At ayun po, masasabi ko po, nung December 14, 2024, I am proudly to say na nirecommit ko po uli yung life ko sa Lord. Nagpabaptize po ulit ako. And sabi ko nga, mas masaya yung life ko nung nagpa-recommit ako kaysa sa pumasa po ako ng LPT. No, last December 13 po, last December 13, ayan po, nag-take po ako ng licensure examination for professional teachers. And by God's grace po, sabi ko nga kahit walang review kasi busy ka sa trabaho, no, busy ka sa trabaho, bakit busy? Kasi po may promotion na binigay po sa akin ng school. So, nandito po na syempre hindi ka lang magtuturo, may mga iba't iba ka pang gagawin in aspects of your life. Nandito po na wala ka ng time mag-review. Bago, ang malakas po ang loob ko noon, na mag-take, ang sabi po kasi ng Lord sa devotion ko noon, nasa book of Matthew chapter 8 verse 13, sabi doon ng Lord, let it be done now. No, nagpaalam po ako sa pastors ko, hindi po ako nagpaalam, pinaalam ko pala na magte-take po ako ng exam, na kahit hindi po sila pumayag, no, nag-take pa rin po ako ng exam kasi kinabukasan po noon ay anniversary ng church. So iniiyak ko po yun sa Lord kasi sabi ko, Lord, great, ito yung isa sa history na mangyayari sa church, yung anniversary namin ngayong year. Pero Lord, sabi mo sa devotion ko, let it be done now. Ano ba yung let it be done now na yon? So, binanggit ko po yun sa pastors ko, pinag-pray ko po yun, pero kahit sabi nila na hindi na ba mababago yung decision mo, nag-take po ako ng exam. Then bago po ako mag-take ng exam,
No, ang dami pong nangyari, may mga struggles po talaga na pangyayari, may mga trials po bago kami makarating ng hotel po na pagtutuluyan namin, bago ako mag-exam. Super dami pong trial. Sabi ko, Lord, ito ba yung let it be done now? Then hanggang sa nag-take na po ako, sabi ko nga po, hindi ko alam yung mga isasagot. Yung mga tanong po doon, hindi ko din alam kasi nga hindi ako nag-review. Out of my knowledge, yung mga questions na more on, iba't ibang majors po kasi yung iti-take namin. Then habang nagsishade lang ako, nakanta lang ako, I trust in God, my Savior, the one. Yun lang po yung kinakanta ko hanggang matapos. Sabi po sa akin nung proctor, kasi po 3 hours yung major namin, 30 minutes, tinapos ko siya. Sabi niya po, pagpasa ko lang, sure ka na? Opo. Sigurado ka na? Opo. Pasado na po ako, sabi sa akin ng Lord. No, bago pinasa ko lang po, bago lumabas ako, bago po, nung paglabas ko, nag-open ako ng cellphone, sabi ko lang sa nanay ko, mapagawan mo na ako ng tarpaulin kasi pasado na ako. No? Grabe po yung faith ko na kahit sabi ko nga, hindi ako nag-review, pero by the grace of God, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. No? At ayun po, by the grace of God, noong December 13 po, I am one of those 62,300 plus teachers na nakapasa po out of 128,000 na nag-take po ng exam. So, sabi ko nga po yung mga kasamahan ko na teachers dito sa Galilee, lahat po sila naka-review center. No? Lahat sila nagre-review center, nagre-review sila. Pag may mga times na nagkakasama kami, "Uy, ano yung ni-review mo?" Bago ako, wala akong masagot. Sabi ko, "Ay, hindi, alam ko na kasi yan." Gumaganon lang po ako, kahit hindi ko siya alam. So, ayun po. Then, after po nun, nung December 14 nga po, kinabukasan, I recommit my life to God. Then, yung devotion ko po kasi following nung week na sinabi sa akin ng Lord, alisin mo na yung rebellious spirit mo. Ang devotion ko po, dahil nga hindi ako nakikinig sa leaders ko, sabi po dun sa Hebrews po, yung devotion ko, have confidence in your leaders and submit to their authority. Sabi ko, Lord, grabe na yung pagpapalo mo sa akin. No, sabi sa akin, have confidence in your leaders and submit to their authority. So sabi ko, Lord, I will surrender my life and I will allow my leaders to speak over my life at wala ng ibang tao. Ngayon po, nakasanayan ko na po na kahit hindi naman kailangan ipaalam, pinapaalam ko, sinasabi ko na po, nagpapaalam na po ako kay pastoraan. Kasi nga po sabi ko, ay mahalaga pala na may submission sa leaders. Mahalaga pala na nagsasubmit tayo to their authority kasi they are the ones na nilagay sa atin ng Lord to guide us. At nandito rin po na may blessing po pala pag nag-obey tayo, pag nag-submit tayo sa leaders natin. At ngayon po nararanasan ko yun. Yung simula po na binitawan ko yung dapat bitawan at nag-focus ako sa mga leaders ko sa sinasabi nila, nag-overflow po yung blessing sa amin ng pamilya ko. No, yung family ko po ngayon, masasabi ko po na grabe po yung ginagawa ng Lord. No, ang dami po nangyari sa family namin, nawalan kami ng bahay, na bankrupt kami, as in lahat lubog sa utang. No, nung nawala po yung papa ko, pero nandito po ngayon, unti-unti kaming binabangon ng Lord. At grabe po na ilan po kami sa family namin, na 2 lang kami nag-work, pero overflow po yung blessings ng Lord sa amin. No, hindi kami pinagkukulang, ni kailanman hindi kami pinabayaan po ng Lord, lalo na po nitong mga nakaraan. No, yung mama ko po, may sakit siya, nagme-maintenance siya, but God provides po. No, sabi nga, pag nagtapat tayo dun sa tithes and offering natin ng Lord, never niya tayong pagkukulangin. Never niya tayong pababayaan. Ngayon po, yung tithes and offering ko, sabi ko nga, Lord, yung tithes and offering ko, gusto ko kung ano yung tithes ko, ganun din kalaki yung offering ko. At sabi ko nga, na-challenge po ako nun kasi yung leader ko po, ganun yung ginagawa, si Pastoraan. Sabi niya, kung gano'n yung tithes ko, ganun din yung offering ko. So, challenge ko po yung sarili ko na kung magkano yung tithes ko, ganun din yung offerings ko po ngayon. So sabi ko nga, parang kulang na ha. May mga times po na, Lord, wala na akong pamasahe. Lord, yung allowance ko for this week, ibibigay ko na yun lahat sa'yo. Pero ang Lord po, sabi nga ang Lord, biglang may ibibigay na blessing. Hindi ko po tinitingnan na pag nag-tithes ako, nag-offering ako, may blessing. Pero ang tinitingnan ko po, Lord, magta-tithes ako, mag-offering ako para sa kaluluwa. Para sa inyo, hindi para sa akin. Pero para sa mundo, para sa family ko. So yun po, grabe po yung ginagawa ng Lord sa amin.
No, grabe po yung overflow blessing sa family namin, yung relationship ko sa magulang, sa mama ko po, sa mga kapatid ko na ayos. Kasi before po hindi. As in, hindi ko po sila kinakausap, wala pong usap na nangyayari. Ngayon po, nakakapag-honor na po ako sa mama ko. Bakit? No, nailalabas ko na po siya, kung ano yung gusto niya na ibibigay ko, kung saan niya gusto na pupuntahan po namin, kung magkano yung hinihingi niya nabibigay ko na kahit po maliit lang yung sweldo po kasi sa pagiging teacher, sa totoo lang. Sa pagiging teacher po, it is a vocation po. No? Kung pera yung titignan nyo, wala po talaga. Pero sabi ko nga, Lord, despite of this salary, nakakapag-honor na ako sa mama ko. Nakakapag-honor ako dun sa mga leaders ko kahit in small way of act po na nagagawa ko na siya ngayon. So nandito po na I am blessed kasi bine-bless po talaga ng Lord yung life ko at saka Lord po ng family ko. At masaya po ako kasi masaya po yung mama ko, masaya po yung mga kapatid ko na pag may hiningi sila, ate, maibibigay mo, unlike before na wala. As in, pero ngayon, overflow blessings po talaga. Then, yung sa ministry naman po, no, ngayon po, nagre-realign po kami. Kasi bakit? Kasi nga yung leader nawala. So, yung mga members, yung mga tupay, mawawala. Pero ngayon po, I am realigning myself again para i-realign po ulit yung mga members ko na ibalik sila doon sa purpose nila, sa alignment nila. Ano ba talaga yung purpose ng life nila? Then kanina po, one of my future leaders po, key people, nilabas ko sila and I believe they are the legacy na hindi magi-stop sa kanila kung ano yung legacy na meron yung mga magulang nila. Kasi sila po ay, anak po ni Pastor Jay, sa ni Pastora Ann, sa kanila Sister Gal. So, nag-usap po kami, sabi ko nga, you are the legacy. No, hindi pwede mag-stop sa inyo at meron pong naniniwala po kung may gagawin ng Lord sa life po ng dalawang batang yon. At ayun po, yung sa ministry naman po na pinagkakatiwala ng Lord sa akin, masaya po kung may mga key people ako na sila din po mismo may cell group na po under their authority po. No, sila po mismo nag-share na ng gospel, nagtuturo na, nagwa-one verse na, nagko-consolidate na hindi lang ako dati na puro ako lang yung gumagawa, no? So ngayon po, maging sila po nagsi-share sila ng gospel, maging sila po nagko-consolidate at nagse-cell group po sila. At ayun po, just want to share lang din po yung binigay sa aking verse ng Lord. Sabi po sa Hebrews chapter 3 verse 8 po, yung open doors. Now, I just want to live it po. Sabi po diyan, Hebrews yung meant for better things. Yun, gusto ko pong i-share yun, yung meant for better things. No, bago po ako talaga paluin ng Lord, binanggit niya po yung verse na to, that you are meant for better things. And I believe na lahat po tayo, we are meant for better and greater things, lalo na pong paparating na 2025, dahil we will enter our new season po. So, sabi nga po, hindi lang ako, pero pati kayo, you are meant for better things. Na kung ako, grabe yung 2024 ko, pero I believe yung 2025, mas magiging greater, stronger, and better because we are connected to God, to Christ, to our leaders po, and to the church. So, ayun po, sabi nga po, hindi ako perfect, may mga kamalian ako, may mga flaws ako, but yung Lord nire-align uli yung purpose ng buhay ko. Binalik niya uli, aligning myself doon sa purpose niya, sa Great Commission, at gayon din po, naniniwala ko yung gagawin niya po sa mga members ko or sa mga disciples under me, yung mga future leaders po. So kung meron po dito na nawala, bumabalik, nawawala, bumabalik, nahihirapang bitawan ko ano yung pinapabitawan ng Lord, bitawan nyo na po habang hindi pa huli ang lahat. Sabi nga po, may time pa, may ilang days pa yung 2024. And if you want yung new season, bitawan na po natin yung mga bagay na yon, and let us trust our leaders na binigay po sa atin ng Lord because we are meant for better and greater things and we are saved by His grace po. So yun lang po. Thank you and glory to God po. Oh, grabe. Palakpakan natin ng Lord doon sa mga testimony na yon. Wow. And grabe, parang kailangan pa ba mag-preach? Isn't that enough, no? Grabe. There are story po ng mga people na tingin nila hindi nila kaya, pero pinagtiwalaan po sila. Story ng mga magagaling pero nakita pa rin may flaws sila. But they're so thankful that there are people who are speaking over their lives.
And a picture also of a person na meron ng ibang pinapakinggan. At nakita niya, iba na pala pagka iba ang pinapakinggan mo. Pagka hindi na yung authority na nilagay ng Lord pinapakinggan mo. And nakita natin how God moved in their lives. And they realized themselves na iba na pala, no, iba talaga if you are connected with the right people. Amen? No, at nakita rin nila, iba talaga when you are connected with the wrong people. Why? Because bad company corrupts good character. Amen? No, kaya sabi sa tabi mo, naniniwala ako, mabuting tao ka. Amen? No. Okay, and ngayon po, sige, just to continue, yung title ng topic po natin ngayon is New Season. Of course, in a new season, we need to have a new mindset. And dahil for us to have a better year. It's impossible for us to have the same mindset nung nakaraan. Bakit? Kasi if we desire to face a Happy New Year, di ba? Batihan pa naman, Happy New Year. Ang tanong, ano yung happy sa New Year? Kung ang gagawin pa rin natin, yung ginagawa natin nung nakaraan. Hello po. Kung hindi ka naging masaya, ngayon patapos na po yung taon, we need to renew our mind. Amen? Just like yung mga kapatid, nakita nila yung blessing talaga ng Lord overflowing sa kanila when they just change their mind. Na kung ano yung sinasabi na ng Lord, ng word ng Lord, yun na yun. Kung ano rin yung sinasabi ng pastors nila, ng prophets nila, yun yung pinapakinggan nila. And their lives will never be the same again. Because they believe in the Lord and they believe in their prophets. Amen? As we continue, pwede ba nating i-declare ito? Sige po, ready? On the count of 3. 1, 2, 3. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name. Amen. Father, we welcome you and we ask God that you change our hearts, change our mind, renew our spirits, refresh our souls, Lord. So that, Lord, we will receive everything na gusto niyo pong ibigay sa amin ngayon. And Lord, gawin niyo po yung aming puso, bawat isa niyo man na magmistulang matabang lupa, na pagtatamnan ninyo salita. And I pray that the Holy Spirit, guide us, guide your people, guide me as I deliver your word. And I pray na inyo po, Panginoong, lapatan ng knowledge, wisdom, understanding, yung inyo po mana. So that, Lord, we will really experience the fullness of your mercy and grace. Salamat po, Panginoon. We welcome you in Jesus' name. And all God's people say, Amen and Amen. Alam niyo po, when I started to read this book, this is my Bible. So yung iba sa inyo, alaki! Alam niyo po, ito palang puno na yung bag ko. But you know what? Sino nag-experience magdala na itong Bible? Kapatid, hindi nyo na na-experience, puro kayo digital. Ito yung klase, may mga thumb index na pag sinabi, kunyari, sinabi Amos. Titignan mo dyan, saan yung Amos, hanapin mo. Kung saan? Saan ba yung Amos? Saan ba yung malapit sa Genesis ba yun? Hindi mo alam, di? Pero hinahanap mo noong una, hindi katulad ninyo, ang dali na lang ngayon. But this is my Bible. But you know what? When I started to read this book, eventually, nahiya ako kung ano yung kinabibilangan kong simbahan. Bakit? Lahat nung binabanggit dito sa Bible, kabaliktaran kung ano yung nakikita ko. Sa Bible, nagmamahal ng kaaway. Doon nakita ko yung kaaway talaga. But you know what? That's not the story of Jesus. Jesus loved those who hate Him. Amen? No, kung meron man, alam niyo si pastor, hindi ako galit sa tao, galit ako doon sa ginagawa. God knows it. God knows my heart. Bakit? Tulad yan sinasabi nila, hindi sila nakikinig, pero sila rin nagsasuffer. Hindi man ako magsasuffer sa disobedience nila eh. Tama po ba? So bakit ako magagalit sa kanila? Doon lang sa ginagawa nila kasi magsasuffer talaga sila. And still meron kang love sa kanila. And you know what, when I read the Word of God, it changed my life. Yun lang po ang alam ko, na mag-devotion, magbasa ng Bible, doon sa lugar na yon,
At pagbaba ko po, ina-apply ko lang kasi no, nag-asawa po ako. Sabi ko, yun na ba yung lalagay sa tahimik? Bakit parang ang ingay? Kaya lang, na-realize ko, it is not my wife or me, na problema, but ako po pala yung problema. That when I change, everything changes. At nakita ko po when I read this book, and I started to pray and ask God, tulungan niya ako. No? Kasi Lord, ayoko na kung ano yung church na nakita ko, yun yung church na mapapakilala ko. Because the church is not the building. Alam niyo po yung church? Sino yung church? We are the church. Sabi sa katabi mo, I am the church. Sabi sa katabi mo, we are the church. You know what? When I started to read this book, actually, nung na-engage ako sa Word of God, yun po yung panahon na nahuli po ako na doon sa school po, no, naninigarilyo. So, nag-amo yan, no? Yun yung kaso ko noon. At dahil doon, sa ginawa kong yun, Bartolina po ako, 1 week ako, Holy Week, talagang Holy Week. Grabe. Bakit? Doon ako sa bahay ni Pastor Kim, sa church, sa General Trias, yung Korean pa noon. And doon ako kasi first time na lang namin siya nila na-meet, wala pa po dito yung church. But I met the man na kahit meron akong kaso, nagtitiwala siya na pwede akong mabago. I was so amazed. Bakit? Yung parents ko, bad trip na sa akin eh. Pero itong taong to, complete and total stranger, pag umaga, nilulutuan ako, gigisingin ako, magpe-pray kami. Alam niya, nakakatulog ako. Kasi sino pa naman, bago ka lang, 5 a.m., gigising. But you know what, nag-pray and experience yung love ng Lord. Gising, magluluto siya, noodles kami, Korean noodles, whatever yung ihapag niya, kinakain ko lang. And after noon, tulog lang kami saglit. After, gigisingin niya ako, 9 a.m., magbabasa kami ng Bible, magpe-pray kami again. And up till, nung nandito na po siya sa amin, sabi niya sa akin, at the height ng aking addiction, nung height ng mga bagay na mali sa buhay ko, asawa ko na po si nang sabi niya sa akin, you very fast become a pastor. Ganun pa yung English niya, no? You very fast become a pastor. Sabi ko, Lord, hindi niya ba alam? Talamak pa bisyo ko ngayon. Pero you know what I realize is, there is a person na sa kabila nung tamalian ng buhay ko, meron siya nakikitang kakaiba at mahal niya pa rin ako. Amen? And sabi ko, Lord, napakabuti ninyo, and that is the birth of the church. Doon po nagsimula ang GUCCL. Ako po ay produkto ng pag-ibig na yon. And coming to think, our pastor po, siya po ay airborne captain sa Korea, and he is earning $5,000 po nung panahon na yon. Ngayon po, baka mga 6,000 or 7,000 na a month. Iniwan niya po yon, at siya po ay iniwan niya para sa Panginoon, na bago na yung devotion niya. Dati ang devotion niya sa pera, sa alcohol, no, sa bisyo niya rin. At nung siya po ay nag-aral na, he dedicated his life to the Lord. At nung nagtanong po, na nung time na nag-graduate na siya, sino yung papadala sa Pilipinas? Nagtaas siya ng kamay. Hindi niya alam ba't siya nagtaas ng kamay, pero something moved in his heart. And nagtaas siya ng kamay, at hindi niya na maibaba. Pagtingin niya, siya lang yung nagtaas ng kamay. And he's the only one missionary from yung batch niya na yon na nagpunta ng Pilipinas. And nakita ko po na ang blessing po sa amin is when we came to know the Lord because of this person, na yung kanyang devotion ay hinasa Panginoon. He left his $5,000 salary a month back then. Nagko-compute yung iba sa inyo, no? Laking halaga. Baka ngayon mga nasa 7,000 na yung kapantay or even more. Iniwan niya po yun, iniwan niya yung kanyang pamilya, iniwan niya yung comfort ng kanyang sariling bayan, ng kanyang tahanan, pumunta rito sa Pilipinas, nakatira doon sa kubo, na we allowed him talaga tumira ron for free, everything. May bahay rin po siya dyan eventually. Nakita ko po how God blessed us
because of this person na nakita namin that wala pa pong building ng church noon. Pero nakita na namin that na-realize ko rin that church is never a building. Church is a person. Sabi mo sa katabi mo, you are the church. We are the church. Amen? We are the church. And it's because of that love na natanggap ng family namin, how God bless us, yun din po yung tinuturo namin sa inyo. At nakita po namin, yung mga kapatid po, leaders na nagte-testify po rito, sharing that, nagpapatuwid sila. Kasi po yung nagpapatuwid, ibig sabihin, nakikinig ka, ibig sabihin, no, naniniwala that love namin sila kasi. At nakita nila umaayos yung buhay po nila. Minsan laban sa isip nila para mas may maganda akong plano, sabi nung kapatid kanina, pero nag-submit sila at nakita nila mas maganda pala yung plano ng Panginoon. Amen? Sir, tiniwala na mas maganda pang plano si Lord. Pero you know what? The sad truth is, maganda, tama pa ba yung galaw ng church ngayon? Kung tayo yung church. And let's look at the verses po, no? Ngayon po, kailangan natin magkaroon ng tamang mindset because we are in a new season. Sabi po na Acts chapter 2, verse 42 to 47, if you'll allow me, no po, kung nagtitake down notes po kayo, sulat nyo po ito. Sabi po, they devoted themselves to the apostles' teaching, into fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. They devoted themselves. And verse 43, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. And every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily. Sabi sa tabi mo, daily, those who were being saved. God bless the reading of His Word. Ito po yung Old Testament, New Testament church. This is the birth of the church. This is how they do church. Walang building, but they meet together sa large gathering, sa temple, but also they meet in their homes. No, nagmi-meet sila sa kanilang mga bahay with glad and sincere hearts. But sadly, titignan niyo po to, MDV. Alam niyo MDV? Modern Day Version. No, and I believe wala po niyan sa GUCCL. Pero tignan niyo po ito, no? Ano yung Modern Day Version? Tignan niyo po. Sabi nung MDV, sabi, they were devoted to their comfort and their own happiness, personal goals, dreams, and bucket list. No one really noticed the Christians because they focused on themselves. Very few of the believers were together, and when they were, they fought about stupid things. Mga bagay na hindi naman mahalaga, pinag-aawayan nila. Next, if they sold anything, they used the money to buy something better for themselves. They claimed to love God, but they didn't even love each other. So they felt empty, alone, and depressed. As a result, most of people disliked them and very few lives were changed. Kung papansinin niyo po, itong MDV, actually po, ito po ay gawa lang po, no? But it's an opposite of what really the church is. Pero, I believe wala po niyan sa GUCCL. Amen? Wala pong self-centered dito na believer. Pero binanggit ng kapatid, kanina, pwede palang naglilingkod ka sa Lord, pero sarili mo na lang ang nakikita mo. Pwedeng nandito ka sa church, pero ang habol mo ay blessing ng Lord. Hindi talaga mag-serve sa Lord. Are you listening? Kaya maganda po, meron tayo nitong tatlong mindset that we need to set. Ngayon, focus this 2025. And if you want to have a better new year, we need to have these 3 mindsets for a better new year. Sino rito ready na? Sa katabi mo, take notes. Sabi mo sa katabi mo, take notes.
Okay, because note takers are history makers. Number 1, ano yung dapat na mindset meron tayo? We will be an intensely devoted church. Way back, no, yung church po, no, sabi nga, in Acts 2:42, sabi doon sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. At kung titignan niyo po, sabi yung word na devoted, sabi sa atin mo, devoted. Hindi po devote, ha? Ay po, devoted. Na po, iba po kasi akala devote, kaya akala nila inuman yung devoted, no? Hindi po, iba po yung devote, iba po yung devoted. Na po, pag sinabi pong devoted, hindi kasi yung mga manginginom, devote, talagang grabe yan. Pare, alam mo yan. Gumagastos yan, di ba? Yung devoted, ganun din dapat. Pag para sa Panginoon, tama din. Pare church tayo pare ako bahala sa'yo. Lilibre kita pamasahe, pare wala. Papaalam kita sa nanay mo, di ba ganun yung mga manginginom? Papaalam kita sa mismo, ako bahala. Pare, ako na bahala sa pulutan. Ako na bahala sa, pare, yelo, huwag mo na problema. Doon na lahat, ni-ready ko na. Pumunta ka na lang. Hello po, sana ganun yung mga devoted sa Panginoon. Pare, pumunta ka na lang, ni-ready ko na yung pamasahe mo, huwag problema yung nanay mo, ako na magpapaalam sa'yo, susunduin kita sa bahay. Huwag mo nang problemahin yung kakainin mo mamaya, ako bahala sa merienda mo, magja-Jollibee tayo. Sana merong gano'n, no? Kasi devoted sila sa Panginoon. Kasi ba, pagkainuman, yung devoted, di ba, parang iba pag nagpakilala, no? No, pero wala nang gano'n dito, amen? Dito po, devoted na talaga sa Panginoon, right? Pero tingnan niyo po, if you look at, ano po yung pinaka-important word po dito sa New Testament is devoted. Sabi nga natin yung word devoted. Or in the original text is proskarterio. No, proskarterio. Ano ibig sabihin yan? To live in a constant state of relentless pursuit, persistent, ongoing, obstinate devotion. Grabe, hindi tumitigil, hindi nagbabago, walang humpay. Alam niyo po, hanggat hindi niya nakukuha. Pero alam niyo po, sadly kasi, marami pong klase ng proskarterio. May proskarterio o yung devotion na magkaroon ng bagong sasakyan, magandang bahay, ma-promote sa trabaho, kumita ng malaking pera, makapunta sa ganitong lugar, magkaroon ng bagong sapatos, magkaroon ng bagong bahay. But yung mga Christians po, early Christians, hindi po yun ang kanilang proskarterio. Ang proskarterio nila is to be fully devoted, all out, sold out sa Panginoong Jesucristo. Follower of Jesus Christ. No, wala na po silang sa sarili nila, wala nang akin to, kundi lahat kay Kristo na. Alam niyo po, nagsimula yung GUCCL way back 2002, few people, family lang namin mostly, and 40-50 people. But now we are growing, naging 2 simbahan na po sa Trece at saka dito sa Rosario. At hindi lang yung pamilya namin, but nakita po rin namin how God bless our life because we receive the love of God through also our prophet, our pastor back then, Pastor Kim Jae-yong. And I thank the Lord dahil this Korean has a heart of a Filipino. May pusong Pilipino po. Na mahal niya po yung Pilipino. Kaya po nabago yung buhay namin, napagpala po yung pamilya namin, yung lugar na bakanting lupa, dati takbuhan namin, ngayon po may mga buildings na. Because God has been so good. Amen. No, doon po natin nakita that God is so good. If you devote yourself to the Lord, meron pong gagawing malaki yung Panginoon. Kung buhay po ang pastor, tuwang-tuwa po siya ngayon. Bakit? Kasi po, makikita niya lang po yung nangyayari. And ngayon po, ang laki na po nung ginagawa. No, actually, nung umuwi yung pamilya niya po rito, umiiyak yung asawa niya. Bakit? Kasi nakita niya yung mga buhay na nabago. Nakita niya po yun. Iniiyak niya po yun. And ako, I'm so thankful because of his life. Because nakita ko po yung devoted church. Na kahit po hirap siya, iniwan niya yung pamilya niya, iniwan niya yung $5,000 in salary niya. Hindi namin alam po kasi nahiya siya humingi, inuulit niya lang pala yung kimchi niya tsaka longganisa. Hinahaluan niya ng longganisa yung kimchi. Yun, yung parang, sabi ko, Lord, di ko alam.
Ganun na pala, kasi nahiya po siya magsabi sa amin. But kung ano yung food namin, yun din kasi yung food nila. Pero nakita po natin, kahit na ganun po, wala po siyang salary or anything. He is a devoted church. Amen? Kaya po number 1, we need to be an intensely devoted church. Tayo po ay bunga ng kanyang pananampalataya. And we need to do that. Maligay yung mga kapatid na nag-share po dito. No, gumagastos po yung mga yan. Bakit? Kasi po, mahal nila yung kanilang mga cell member. They sacrifice even their own personal money para po sa mga tao. And number 2, we'll be an irrationally generous church. I want our church to be irrationally generous. Gusto ko po tayo ang, kumbaga sa ano, tayo pinakamapagbigay na church. At bago mangyari yan, ang prayer po ni Pastor, lahat ng taga-GUCCL, binanggit ko na ito sa inyo nakaraan, debt-free. Walang taga-GUCCL na may utang. Lahat bayad. At hindi empleyado, kundi mga owner ng sarili nilang mga business. Pwede po ba ipag-pray ni Pastor yon? Na ang bawat isa minimum po 6-digit salary a month or income a month. Hello? Yun po yung prayer namin. Kami niyan po, yung prayer namin sa inyo. No, kung hindi mo tanggapin, hindi mo ma-receive. Pero kung tanggapin mo, hallelujah, praise the Lord. Yun po yung prayer namin. No, at ang prayer po namin, wala po nang may utang, lahat po ay malaya na. Because tignan niyo po sila. No, tignan niyo po, bakit din wala need? Kasi kapatid, baka mamaya sabihin mo, bakit ako, blessed ako, tuwan-tuwa ako. Pero meron akong question palagi. Like Galilee Academy po, no, hindi po, ang Galilee Academy, it's not po a business, it's a ministry. Ang laki po ng part ng Galilee Academy sa lahat po ng mga pinagawa po sa church. Ito po church natin, itong building natin, yung lupa po natin, one of the biggest po na no, hindi lang po first fruit po yun. Hindi lang po 1 million yun. It's a multi-million na worth po na lupa, no, 1,400 square meters po. Hello po. All for the glory of God. Amen? Bakit? Kasi po, andyan pa ba kayo? May kausap pa ba ako? Okay. Tingnan niyo po sila. Ano yung attitude? No? Bakit? Kasi we want to help dun sa ministry. We want to bring more people. Kaya po ang prayer ko na lang, Lord, sana meron naman sumagot. Pastor, akin na yung isang poste dyan. Pastor, kahit isang poste lang, Pastor, sagot ko. O kahit, Pastor, yung isang biga, Pastor, ako sagot ko yan. Okay, Pastor, yung pagpapatiles, bahala na ako. Alam niyo po, yun ang prayer ni Pastor. Dumating tayo sa level na ganon, ng klase ng generosity. Why? Kasi po, tingnan niyo po, no? At, Pastor, yung mga kapatid, no? Tingnan niyo po, anong attitude nila. Let's look at the verse. Sabi ng Acts 4:33-34. And God's grace was so powerfully at work in them all that there were no needy persons among them. Na ano po? Yung blessing nila, tinutulong nila sa ibang tao. You know what? And of course, purposefully. We don't just help kasi hindi tayo DSWD. We are kingdom advancers. Amen? We are children of God. Ano gagawin natin? We help, of course, we have a purpose, no, to bless the people. At ano yung purpose natin? Love God, love people. Anong vision natin? To win souls, to make disciples. Anong goal natin? To make every believer a leader of leaders. And alam niyo po, nakakatuwa ang Panginoon, by your testimony, by your giving, by your generosity, ang dami pong naaabot. And even sa school po, last time po, nagkaroon po rito, hindi lang po nagkaroon ng picture pagkakataon, but puno po itong church. Nag-invite po tayo ng mga kapatid, namigay po tayo ng mga tickets na nakaraan, and yearly po, annually, ang Galilee Academy po and the community po tumutulong. Doon po, namimigay po tayo ng mga goods, mga damit sa mga kapatid natin na less fortunate. And you know what? Gamitin natin purpose, nakakatuwa po, ang dami po nag-sign up sa kanila for them to be visited by just hearing the testimony na sinishare ko po sa inyo ngayon. How God blessed my life when I just started to welcome Jesus Christ in my life. Nabago po yung buhay. Kaya po, and we claim that this coming 2025, malaki po yung gagawin ng Panginoon in our church. Amen? Titignan niyo po, hindi po kailangan ng 4-piece noon. Bakit? Ang church ang nagmi-meet ng need ng tao. Ngayon, government, umaasa tayo. Hindi po, ang tunay po talaga nagiging pagpapala, hindi po gobyerno, simbahan. Hello po. No,
Kaya sabi sa katabi mo, ikaw yung gagamitin ni Lord. Sabi sa katabi mo, ikaw yung gagamitin ni Lord. Ayaw nung katabi mo, sabi mo, ako ang gagamitin ni Lord. Ibe-bless ka ni Lord for you to be a blessing. Amen? Ano po, just like kung ano yung ginagawa ng Lord sa amin po, I believe gagawin po ng Lord sa bawat isa po sa atin. At ginagawa na po. Yung mga cell leaders po natin, nakita niyo po how God bless them. Na kahit sabi niya, Pastor, ganito lang yung sweldo namin, ganito lang income namin. Pero may mga dumarating po for them to be a blessing to their family as well. Baging blessing po doon sa mga cell members po nila. And tunay po napakabuti ng Panginoon. Amen. Hallelujah. No, yung lot po natin, actually po, totoo lang, we are so blessed. Adami pong mga churches na problema ng lote, ng pangpatayo ng building. But we are so blessed. God has blessed us so much. Amen? At nakita ko po na, lalo po pag ikaw'y nakiisa sa Panginoon, that you are devoted to the Lord. Sabi nga nung kapatid kanina, Pastor, yung pastora, yung gagayahin ko, yung 10 tithes, tapos yung offering niya 10%, ganun din ako. Gagayahin ko yun. Bakit? Gagayahin ko yung pastor ko. Pero totoo lang, bukod pa, aside from that, may mga first fruit, sacrificial giving, narinig natin testimony ni Sister Gal, that God is so good. Overflow talaga. Kahit sacrificial yung kanila pong giving, no? And yan po yung character na na-establish po dun sa nasa home office, lalo na alam nila yung home office po, it's not about money. It's not business. It's about fulfilling the Great Commission and advance the kingdom of God here on earth. Amen? No po, ang prayer ni Pastor, walang taga-GUCCL na may utang, and all God's people say, Amen. Hallelujah! Yung nag-Amen, Lord, gawin niyo po talaga in Jesus' name. Amen! Pero i-bless ka ni Lord dahil magiging blessing ka. Kaya may mga breakthrough sila kasi ginagamit sila ng Panginoon. Kaya we need to be intensely devoted church. Devoted talaga sa Panginoon. Irrationally generous church. Dapat, hindi na tayo, alam mo yun, yung hindi ka na mag-isip, hindi na, yung giving mo talagang grabe na. Yung parang overflow na, no? At thirdly, we will unapologetically share the love of Jesus. No, ibig sabihin po, mag-share tayo ng love ng Lord. We win people. We devote ourselves to win people. Bakit po tayo binibless ng Lord? Tama, no? Bakit? Gusto ko po maglilid tayo. Tayo magiging example ng blessing ng Panginoon. Yung generosity. Dahil totoo po, it is more blessed to give than to receive. Amen? Tama, it is more blessed to give than to receive. Kaya po napahalaga that we give the love of the Lord. Gusto ko po yung totoong love ng Lord. Yung hindi nagsasawa, yung unconditional love ng Lord. Yung kahit nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng aberya, you still stick with your family. Kapatid, pamilya tayo, sabi sa katabi mo, we're not just friends. Sabi sa katabi mo, we're family. Amen. Kaya po masakit, di ba, pag umaalis? Totoo lang, pag may vacant seat, malungkot si pastor. Bakit? Kasi family. Sinig? No, kaya tingnan nyo po, di ba, pag family, malungkot ka. Kaya tingnan nyo po, Acts 2:47, tingnan nyo, dahil meron na silang tamang devotion, generous sila in their giving, ano po nangyari? Dinadagdag din ni Lord. Sino rito gusto mo yung cell group mo talaga magmumultiply talaga kayo? Hindi lang 144, 1728, 20,736 and so on. Pero maganda merong ganon. Talagang devoted ka talaga, kita nila yung devotion mo, kita nila yung devotion mo sa Lord, devotion mo sa mga leaders mo, devotion mo na hanapin yung kalooban ng Panginoon, sundin yung kalooban niya sa buhay mo, at generous ka rin. Namimigay, yan po sila. Naku, nag-party po yung nakaraan, kagabi, ang saya-saya. Kasi may mga nag-party kahapon, grabe, no? Mga nag-year-end party, nagpa-premyo pa, grabe, they're just generous to give. No po? And nakakatuwa po kasi last time nga yung ating pong pamaskong handog. Grabe, sabi ko, Lord, ang dami itong mga tao na bibigyan po natin. No, and of course, with a purpose, and they are willing po for them to be visited. And kaya po napakaganda, because of your generosity, people come to know the Lord Jesus Christ. No, because merong love, nakikita nila yung love. Kaya yung sabi ko sa inyo, yung HSBA, we help, we serve, we bless, and we do acts of kindness. Bakit? Gagawin po natin, we will do anything short of sin to reach people who don't know Christ.
Gagawin natin yung lahat. To reach people, no one is reaching. We will do things no one is doing. Yun yung gagawin natin, abutin natin sila. Yung walang gumagawa, gagawin natin. Pwede po ba yun? And we will go to our next level. Eventually, magkakaroon tayo ng, karoon tayo ng sarili natin website. We'll have our own na parang mga applications natin so that we can reach more people. We can bless more people. Amen? Ngayon po, ang pwede niyong gamitin, yung ating page, yung ating channel sa YouTube. You can share, you can share the gospel on your wall, sa Facebook mo. You can share the gospel, you can reach to people. Gamitin natin yung lahat ng resources na meron tayo. Bakit di natin alam kung ano nangyayari sa mga tao? Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan po nila. Amen? At ano yung mga challenges that we need to do? First thing, you need to read the Word of God. Number 1, read God's Word. Bakit? Alam niyo po, ingat ka pagka nagbasa ka ng Bible. Pag nagbasa ka ng Bible, yung Word ng Lord, grabe, buhay yan. Yung kapatid, kinakausap ng Lord sa kanyang Word. Tinutuwid, inaayos. Ngayon po, nakita niya yung blessing, nakita niya yung protection ng Lord. Bakit? Just because binasa niya yung salita ng Diyos. My life was changed because I read the Word of God. At sumunod, yung pagsiserve sa church. Mag-serve tayo sa church. Let us not just be consumers. Huwag lang tayo kain, tanggap. But tayo rin po ay magbigay. Kung ano yung talent na meron tayo, gamitin po natin. Kaya po, way back, naalala ko po, hindi po ako drummer, pero naging drummer ako, naging worship leader ako. Nagtuturo po ako sa mga self groups back then. But eventually, naglilinis po ako si Pastor dyan, nag-aayos ng upuan. Hello po, dyan ba kayo? Linis na CR, kaya ba? Why? Because we are here to serve. Yung sa katabi mo, we are saved to serve. Pero alam niyo po, mag-ingat ka pag nagsiserve ka, ma-addict ka. Alam niyo po si Pastor, kahit minsan may pinagdadaanan ako, kahit na may sakit ako, ang naisip ko pa rin yung mga tao, Lord, paano na? Buhayin niyo pa ako, Lord. Marami pang taong kailangan ng kaligtasan. Pero Lord, kung tapos na kayo, kunin niyo na ako. Pero kung may mission pa kayo sa akin, Lord, buhayin niyo ako. Bakit? Marami po pong taong umaasa sa akin. And true enough, God is faithful. Amen? Nagpapagaling ang Panginoon. Amen? At nakaka-addict po mag-serve sa Lord. Nagpapaapoy ang Panginoon. Nagpapaapoy ang Panginoon. Kaya mabubuhay muli yung faith mo because naalala mo may mga taong umaasa. Hindi ka pwedeng umayaw. Amen? Bakit ka nanlalamig? Kasi baka wala ka ng pinapainit. Bakit ka nanghihina? Baka wala ka ng pinapalakas. Are you listening? So kaya kailangan po natin maglingkod sa Panginoon. Sabi sa katabi mo, serve in the church. At kailangan natin mag-join saan po? Sa cell group. Mag-join po tayo sa cell group. Bakit? We need, alam niyo po, pagka nag-join tayo sa cell group, mag-engage tayo sa community. Dito po mga milagro talaga nangyayari. Yung mga kinukwento nila rito, actually sa cell group po nangyayari yon. May mga pinapagaling, may mga lumalaya sa masama espiritu. Bakit nakakaabot tayo sa mga tao in our home cells? Listening mga kapatid, kaya kung wala ka pang cell group, join in a cell group. Okay? Tanungin mo yung nag-invite sa'yo mamaya, kaninong cell group ako pwede mag-join? At next thing, mag-training tayo, mag-undergo tayo ng life class o yung LC Sol, Life Class School of Leaders natin. Why? Kasi alam nyo po, sabihin ko sa inyo, wina-warn ko kayo, pag nag-undergo ka ng training, ng life class, yung buhay mo will never be the same again. Ako po, isa akong proud graduate ng life class. Dati po, Pepsol pa. Nabago po yung buhay ko, nabago yung relationship namin mag-asawa, yung mga anak ko, nandyan na po sila, at nakakatuwa po, and we are all serving the Lord. At mag-start tayo mag-tithing. Bakit? Tithing, sabi ng mga kapatid, nag-tithe sila ngayon, excited sila magbigay. Bakit? Grabe yung blessing ni Lord pag nagbigay ka pala sa Panginoon. Di ba yung tithing, tinalaki natin nakaraan, open heavens. Amen. Sino ito gusto ng open heavens? At bubuhos daw, baha. Grabe. Sino rito nakapigil ng ulan? Ganun ang gagawin ng Panginoon. Kahit magpayong ka pa, mababasa ka pa rin. Amen? Kahit pigilan mo, wala kang magagawa. Bakit? Because God is so good. Amen? And sabi, pray daily. Pray daily. Alam niyo po, pag naingat ka rin, pag nag-pray ka palagi, meron kang kakaibang comfort, may mga miracle na darating sa buhay mo. Makikita mo, kumikilos yung Diyos sa buhay mo. Sabi nila, yung mga prayer po nila, ginagawa na ni Lord ngayon. At even more, bakit? Kasi they learn to pray. Kaya po, when you pray, binabalaan ko kayo, maa-addict po kayo.
Kapatid, we are not spiritual consumers, we are spiritual contributors. Huwag tayo maging consumer lang. Kailangan po talagang devoted tayo. Pros carterio. Ang devotion natin nasa Panginoon. 2024, kung hindi man, nakita mo rin, merong epekto sa buhay mo. Sabi nung isang kapatid, ginuusap ako, Pastor, sabi ko, kamusta? Parang maganda yung kasi nag-first fruit siya. Sabi niya, Pastor, grabe ang Lord. Grabe talaga. Ngayon ko lang na-experience to. Ang dumarating sa akin, kakaiba, supernatural. Talagang para bang tuloy-tuloy. Ang daming dumarating, Pastor. Sabi niya, alam sabi niya? Nanghinayang ako, Pastor. Sabi ko sarili ko, bakit ngayon ko lang ginawa? Bakit? Noon ko pa narinig yung Pastor Hindi ko kinilusan. Hindi ko naranasan. Pero ngayon, Pastor, ngayon ko lang ginawa, Pastor. Grabe talaga ang Lord. Hello po mga kapatid. Diyan po ba kayo? Ang sabi niya, totoo po pala pagka sinunod mo yung Panginoon. Kaya sabi niya, basta may word na si Lord, gawin mo na. Sabi sa katabi mo, gawin mo na kasi. Alam niyo po, yung mga believers noon, nagsasama-sama po sila. Bakit? Wala na pong may need. Grabe po yung ginagawa. Kung anong meron sila, binibenta nila para itulong sa iba. Bakit? Kinuha na ng gobyerno yung property noon kasi nalamang Kristiyano. So tinutulungan nila yung isa't isa. They help the community. They help the people in the church. Yun ang church. Yun ang cell group. Hello po mga kapatid. And yan po yung Christianity. Tinatranslate natin yung pag-ibig ng Panginoon sa kanila. Tayo yung nagiging daluyan ng pag-ibig ng Lord. We are generous church. Ang sabi ng Ephesians chapter 3, verse 20 to 21, sabi ron, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus through all generations forever and ever. Amen. Anong sabihin? Ang Lord talaga po, kaya niya gumawa ng malaki. Kaya pag nag-dream tayo, huwag tayo mag-dream ng maliit. Kasi ang Lord po, palalakihin niya po talaga lahat. Gagamitin niya po kahit yung hindi magaling. Kasi sabi ko po sarili ko, Lord, di naman ako magaling. Paano niyo ako magagamit? But isa lang ang alam ko, sumunod lang ako sa Panginoon. And the word is devotion. Sabi sa tabi mo, devotion. Devotion bago mag-lotion. Alam niyo po, naalala ko yung storya po ni Joshua, nung patawid na po sila ng lupaing pangako, they had the great victory. Diba po, nung Jericho po, sabi ng Lord, instruction ng Lord, ikutan nyo isang araw. Isang beses sa isang araw, hanggang 6. Pagdating ng 7, ikutan nyo 7 beses. Tapos sumigaw kayo ng malakas ng sigaw ng tagumpay, tapos ihipan nyo lahat ng trumpeta. Ano nangyari? Nagiba yung wall, tapos kailan may sabi ang Panginoon, tinalo nila lahat. Sabi ng Lord, patayin yung lahat, tapos wala kayong kukunin kahit ano. Tapos yung mga ginto at pilak, para sa akin yun, i-dedicate nyo yun, i-devote nyo yun sa akin. Kaya ano nangyari? Diba? Natalo na nila, patayin na lahat. Tapos sumunod, may kalaban na sila, yung AI lang yung AI ba yun? O I, di ba? Pagdating nila ron, sabi, kalaban natin, yan na, kaharapin natin. Ilan ang paglaban? 3,000 lang. 3,000 lang tao natin, kaya na yan. Mahina lang yun sila. Alam niyo po, tinalo sila. Bakit sila tinalo? Kasi meron palang isa na merong kinuha. And sabi po nung Joshua chapter 7 verse 10 to 13, iyak si Joshua sa Panginoon. Kaya lang sabi ng Lord sa kanya, stand up. What are you doing on your face? Israel has sinned. They have violated my covenant. Kapatid, pag nag-covenant ka sa Lord, huwag mong sisirain, huwag mong aalisin, huwag mong babaguhin. Pag nagbigay ka na ng buhay mo, kayong kapatid, sabi niya, nag-rededicate daw siya ng buhay niya. Nagpabaptize siya uli. Bakit? Kasi parang napabayaan niya yung kanyang devotion sa Panginoon. At nakita niya nung nag-devote siya uli sa Panginoon, inayos uli siya ng Panginoon. At then sabi niya, bakit? Kasi yung Israel, nawala yung devotion. Yung which I commanded them to keep, they have taken some of the devoted things. They have stolen, they have lied, they have put them with their own possessions.
No, sinama nila. Next verse. That is why the Israelites cannot stand against their enemies. Kahit mahina yung kalaban, hindi sila manalo. Bakit? Yung para sa Diyos, kinuha nila. They turn their backs and run because they have been made liable to destruction. I will not be with you anymore. Di ko na kayo samahan unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. And then verse 13, go, consecrate the people. Tell them, consecrate yourselves in preparation for tomorrow. For this is what the Lord, the God of Israel, say, there are devoted things among you, Israel. You cannot stand against your enemies until you remove them. Parang nakaraan lang, grabe yung tagumpay nila sa Jericho. Umikot lang sila, nagiba na yung bakod, napatay nila lahat. Pero ngayon, konti lang yung tao, kayang-kaya nila, pero talo sila. Bakit? Isa lang. Yung para sa Lord, kinuha nila. Yung devoted para sa Panginoon, binrake nila yung kanilang covenant sa Lord. Alam nyo, ang Lord, very important sa kanila yung covenant. Kaya kung nag-make ka ng covenant sa Lord, don't break your covenant. Make that devotion, that dedication sa Panginoon. Are you listening? 2025, tatawid tayo. Sino rin tinawala, may kaaway, parating 2025. May kalaban talaga. Hindi pa pakik yung kaaway, nasa Lord ka eh. At maaaring mahina yung kalaban, pero kapatid, baka hindi tayo manalo kasi wala yung presensya ng Diyos. Why? Because may mga bagay pa na dapat para sa Panginoon, di natin nabibigay sa Lord. Are you listening? Si Lord pa ba una sa iyo sa araw ng linggo? Si Lord pa ba ang una sa mga decision mo? Siya ba talaga ang hari sa iyo? It's a devotion. Alam niyo po pangalan niya? Alam niyo problema rito? Si Akan. Yung Akan spirit. Alam niyo Akan? Akan to. Akan to. Hindi to kay Lord to. Ako kaya naghirap dito. Akan to. Yun na. Yun nangyari sa kanya. Kami kaya pumatay sa mga taga-Jericho. Akan to. Alam niyo po, binato po siya pati yung pamilya niya hanggang mamatay. Hello? Then afterwards, nagtagumpay na po ang Israel after that. Bakit? May word na yung Lord sa kanila. It's very different with the story of a covenant keeper. Kilala niyo yung covenant keeper? Si Abraham. Si Abraham po, tinawag ng Panginoon. I'd like to go there sa Genesis, no? Sabi doon sa Genesis 22, 25 years, hinintay niya po. Pinangakuan siya, gagawin itang ama ng maraming bansa. Pinangakuan siya na magiging ama ng maraming bansa. Binigyan siya ng asawa, baog pa, menopause pa, si Sarai. But, ang Lord, faithful talaga. After 25 years, dumating. Tapos ito sabi ng Panginoon nung dumating, about mga teenage years, ni Isaac, ano sabi ng Lord? Tinest siya ng Lord, Abraham, sabi niya, andito po ako, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there. Wow. Lord, 25 years kong hinintay. Bago ako ma-promote, Lord, ang tagal. Lord, ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong sweldo. Lord, ngayon lang ako nagka-love life. Buti kami nagka-crush sa akin. Hello? Pero tingnan nyo, sabi hindi siya walang reklamo. Bigay mo sa akin yung anak mo as a burnt offering. Ibig sabihin, bago sunugin, papatayin. 25 years. Anong nangyari? Tingnan nyo po. At specific na bundok. Okay. Verse 3. Next po. Next. Tingnan nyo yung next verses. After niya gawin, hinandog niya na, nakatali si Isaac. Masunurin talaga, no? Katulad ng tatay niya. Paano niya may tatali yun, di ba? Kaya na sinabi, anak, ikaw yung handog, tinali niya na. Then tingnan niyo po rito, nung sasaksakin niya na, pinigilan siya ng Panginoon. Tama na, wag mo, napatunayan ko na ngayon. Mahal mo ko, really. Ang devotion mo wala sa bagay sa mundo. Ang devotion mo na sa akin. Ano sabi ron? I swear by myself. Sino rito grabe pag silod, sumpa ko sa aking sarili. Wala na kasing mas mataas sa Lord. Amen? Sabi niya, tayo, sinusumpa ko sa Diyos. Ganun, Siya wala na.
I swear to myself, by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Wow. And verse 18, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Ayun po, greatest na proof. Hindi yung pagbibigay mo rin. Hindi rin yung ministry. Your obedience. Your obedience. Your obedience to the Lord. Your obedience mo sa word ng Lord. If you love the Lord, you will obey. Amen? Alam niyo po, pangako to. Sino rito gusto mo yung pangako to ng Panginoon? Para ramihin ka, magiging blessing ka, at yung pamilya mo, yung lahi mo, yung salin-lahi mo, yung apo mo sa tuhod, yung apo mo sa talampakan, yung apo mo sa cuticle, yung apo mo sa ingrown, no, yung apo mo sa kalyo. Lahat pinagpala dahil lang sumunod ka. Sino rito like mo yan? Yung like niya, pwede bang samahan ako ngayon tumayo tayong lahat sa Panginoon? Kung ikaw yung tao na to, taas mo yung kamay mo sa Panginoon. Habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata. Lapit tayo sa Panginoon ngayon. And we claim, no? Ngayon, habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, nakataas yung kamay mo sa Panginoon. Kapatid, maybe for some of us, sinasabi mo, Lord, matatapos na yung 2024. Kapatid, makita mo pa rin, iningatan ka ng Panginoon. Pero meron sa atin, mari nakita mo ngayon, Lord, ang sipag ko naman, dami ko naman ginawa. Pero bakit ganito po? Parang walang nangyari. Parang yung 2024 matatapos, parang naulit lang yung nakaraan. Tanong din natin sarili natin, kamusta yung devotion mo? How is your devotion to the Lord? Pero kapatid, I want to tell you, ano man yung nangyari sa ministry mo, Pastor, devoted naman ako. Pero let's just see that God is in control. Huwag mo rin titignan na yung value mo bumaba dahil lang dun sa nangyari sa buhay mo, laman ng finances mo, o nangyari sa ministry mo. I want to tell you that God loves you so much. God loves you so much. Just like Jesus Christ na nung sumunod, nagpabaptize, bumuka yung langit, bumaba ang Holy Spirit, at mayroon tinig na nagsabi, ito yung aking anak na lubos kong kinululugdan. I want you to have that affirmation ngayon bago kita ipag-pray. Whatever your situation is, gusto ko sabihin sa'yo, mahal, na mahal, na mahal, na mahal ka pa rin ng Diyos. Huwag mo na isipin yung sinabi ng mga tao tungkol sa'yo, na wala kang kwenta, wala na mangyari sa'yo, wala kang magagawa. I want to tell you that God loves you so much. Huwag mo rin titignan na ito lang yung laman ng bulsa ko ngayon, matatapos yung 2024, ito yung ministry ko. No. God loves you so much. Hindi nagbabago yung pag-ibig ng Lord. Hindi nakabase yung pag-ibig ng Lord kung ano yung sitwasyon mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. And I want you to have that affirmation right now. At ngayon, pag-pray kita, itataas mo lang yung kamay mo. Huwag mo itataas kung hindi mo desire to go to your next level, to your new season. Pero taas mo yung kamay mo ngayon, Lord, I want to rededicate my life kung dinedicate mo na dati. O kung ngayon, Lord, gusto ko po, ako yon, just like Abraham, followed you, offered Isaac. I don't want that Akan spirit. Gusto ko po, like my father in faith, Abraham, kaya niyang i-offer yung kanyang Isaac. What is your Isaac, kapatid? As a gesture of faith, come to the Lord ngayon. Ano yung nakita mo pumipigil sa'yo for you to have that devoted heart sa Panginoon? Ano yung pumipigil sa'yo? What is that one thing? Come to the Lord right now. And as a gesture of faith, pwede mo bang lagay yung mga kamay mo sa unahan mo ngayon? Inaalay mo sa Panginoon, Lord, no, lagay mo yung kamay mo sa unahan as if hinahandog mo na sa Kanya. Ano man to? As a gesture of faith. And ngayon kausapin mo yung Panginoon. Habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, just talk to the Lord. Personal. Come to the Lord.
Kung kailangan mo humingi ng sorry, humingi ka ng sorry. And right now, kung gusto mo i-rededicate yung life mo sa Lord, Lord, pwede mo sabihin yung prayer na, Lord, I'm sorry. Now, I give this to you, Lord. Ikaw na yung sumakop dito, Panginoon. Ayokong i-let go to, Panginoon, pero nakita ko hindi ako nag-grow dahil dito. I don't know, maybe wrong relationship. I don't know, maybe yung love of money. It's not money, but love of money. Pag-ibig siya sa lipi. Or maybe, meron ka pang hidden sin. Meron ka pang maling pinapanood. Yung mga maling bagay na pinapakinggan. Maling taong sinasamahan. Just come to the Lord. And offer mo sa Panginoon yan. Sa oras na ito, taas mo yung kamay mo ngayon sa Panginoon. And I'll pray for you. Father God, in the name of Jesus, Lord, andito yung mga anak nyo, dedicating their lives, Lord. Devoting their lives to you. I pray, God, that you receive, Lord. Receive, Lord, this dedication. Bless nyo sila. Like your promise to Abraham, Lord, in-offer niya si Isaac. One and only son. Very precious, very special. But Lord, ang promise niyo po sa kanya, Panginoon, pagpapalain niyo siya, dadami siya, pagpapalain niyo kanyang lahi, pagpalain niyo yung mga tao, yung offspring niya, Panginoon. And even, speaking, Lord, the Messiah, the Lord Jesus Christ, galing po sa kanyang lahi, tagapagligtas. Lord, dahil lang sumunod siya. And I pray, God, that you bless, Lord, these hands. Pagpalain niyo mga kamay na to, pagpalain niyo po yung kanilang pagsunod. Gamitin niyo sila, Lord, to become a blessing sa mga tao. Lord, maging intentional yung kanila po, Panginoong, pagtulong sa mga tao. Maging devoted talaga sila, Panginoon, dun sa turo ng inyong salita. Lord, may they be an example of generosity, Panginoon, sa mga tao sa paligid nila. Maging malaki nga rin po yung part nila, Panginoon, to help, Lord, finance your kingdom, to advance it here on earth. And I pray, God, that you bless your people. Bless niyo po yung mga kapatid. Patuloy po na, Lord, yung kanila pong pagtulong, palagi nilang maalala, ginagawa po namin ito with a purpose, and it is to share the love of Jesus Christ. At Lord, sa mga nagbigay ng buhay, pangako niyo po sasamahan niyo. Just like Abraham, sinamahan niyo. At dahil doon, Panginoon, isang malaking bansa ngayon, hanggang ngayon, iniingatan niyo po ang Israel. And I declare that protection, I declare provision, I declare overflow, abundance, prosperity, multiplication sa mga ministry ng inyong pumanak. Itaas niyo po sila sa new season na to. Gamitin niyo sila to become leader of leaders for your glory. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming dalangin in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen.